Magandang araw mga kaibigan. Ako si #walkwithlan at maligayang pagdating sa ating espesyal na episode ng Puso ng Politika. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang phenomenon na kasing kulay ng Philippine showbiz at kasing lalim ng ating demokrasya, ang mga artista sa politika. Election 2025, isang laban ng boto, ng karisma at ng pangalan. Pero tanong, kapag artista at tumakbo, talaga bang star power ang susi ng tagumpay o may mas malalim na kwento sa likod nito? Alam nyo, sa Pilipinas, parang pelikula ang eleksyon. May drama, aksyon, at minsan comedy. Pero seryoso mga kaibigan, ngayon susuriin natin kung paano nagwagi at nadapa ang ating mga paboritong celebrities sa eleksyon 2025. Mula sa Senado hanggang sa lokal na posisyon, titignan natin ang datos, ang kwento at ang aral. Kaya ihanda ang popcorn dahil ito ay ilang mga minutong oras ng blockbuster, ng talino at katatawanan. Pero bago tayo magsimula, pa-subscribe na sa channel natin, i-like ang video at i-comment ang inyong reaksyon. At kung gusto ninyong suportahan ang content natin, magpadala ng super thanks. Ang bawat piso mga kaibigan ay tulong sa aming misyon na maghatid ng malalim na pagsusuri. Tara, simulan natin. Sa Pilipinas, ang showbiz at politika ay parang magkapatid na laging magkasama sa family reunion. Hindi mo maiiwasan at minsan magulo. Pero bakit nga ba ang daming artista ang tumatakbo sa eleksyon? Simple lang, name recall. Kapag kilala ka ng masa, kalahati ng laban, panalo ka na. Pero hindi lang ito tungkol sa pagiging sikat. Ang politika ay tungkol sa tiwala, plataforma at koneksyon sa tao. Sa eleksyon 2025, 91 na celebrities at social media personalities ang nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy ayon sa GMA News. Mula sa Senado hanggang sa City Councils, puno ng bituin ang balota. Pero mga kaibigan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang tanong, sino ang nagdiningning at sino ang natabunan ng alikabok ng boto? Alam nyo, parang starstruck ito ng politika. May mga hinintay natin na magwawagi, pero may mga biglang sumulpot at nagulat tayo. Halimbawa, sinong mag-aakala ng mga Tulfo brothers, Erwin, Ben at Rafi, ay magiging political dynasty sa Senado? O kaya sino makakalimot kay Vilma Santos, ang star for all seasons, na muling nagbalik sa Batangas bilang gobernador? Pero teka, bago tayo magmalalim, tingnan natin ang konteksto. Ang eleksyon 2025 ay hindi lang tungkol sa mga artista. Ito ay laban ng dalawang malalaking kampo, ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ang oposisyon ni Vice President Sara Duterte. At sa gitna nito, ang mga artista ang nagbigay kulay sa laban. Kaya mga kaibigan, buckle up dahil susuriin natin ang mga kwento sa likod ng mga boto. Kung ang Senado ay isang pelikula, ito ang Avengers, Endgame ng politika. Puno ng malalaking pangalan, malalaking laban at malalaking pagkatalo sa eleksyon 2025. 14 sa mga kandidato sa Senado ay mga celebrities, mula sa mga broadcasters tulad ng Tulfo brothers hanggang sa mga action stars tulad ni Lito Lapid. Pero 3 lang ang nakapasok sa Magic 12. Sino sila? Una, si Erwin Tulfo. Mga kaibigan, hindi ito basta-basta kandidato. Sa partial tally, si Erwin ang pang-4 sa Senado na may 16 na milyong boto. 16 milyon para kang nanonood ng FPJs ang probinsyano sa dami ng sumuporta. Pero bakit siya nagwagi? Simple. Ang Tulfo brand ay sininunus sa public service broadcasting sa kanilang programa. Sila ang Robin Hood ng masa. Tinutulungan ang mga naapi, hinahabol ang mga kurakot. Pero teka ha, may mga critical na tanong. Ang public service ba sa TV ay sapat na kwalifikasyon para sa Senado? Si Erwin, bago naging kandidato, ay kinatawan ng ACT-CIS party list sa 19 Congress. May karanasan siya. Pero ang kanyang star power, ang tunay na nagdala sa kanya sa top 4. At alam nyo, ang 16 na milyong boto niya ay 3 milyong pa higit sa nakuha ng kapatid niya, si Rafi noong 2022. Dynasty ba ito o tunay na suporta ng masa?
At speaking of dynasty, ang kapatid niyang si Ben Tulfo ay tumakbo rin. Pero, oops, si Ben ay nasa ika-13 na pwesto lang na may 11 milyong boto. Malapit pero hindi sapat. Parang pelikula, magandang trailer pero hindi umabot sa box office. No? Ano ang kulang kay Ben? Marahil ang kanyang brand ay hindi kasing lakas ng kay Erwin. O baka naman, ang mga butante ay nagsawa na sa sobrang daming Tulfo sa balota. Susunod, si Tito Soto. Kung may comeback king sa politika, si Tito yon. Sa ika-8 pwesto na may 13 milyong boto, babalik siya sa Senado pagkatapos ng mga panalo noong 1992, 1998, 2010 at 2016. Mga kaibigan, si Tito ay hindi lang Itbulaga host o miyembro ng VST and Company. Siya ay dating Senate President. Ang karanasan niya sa politika ay kasing lalim ng kanyang mga punchline sa school bukol. Pero let's be critical ha. Ang tagumpay ni Tito ba ay dahil sa kanyang record o dahil sa kanyang pangalan? Ang Soto family ay isang political dynasty na may mga kamag-anak sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Kaya naman, ang kanyang panalo ay hindi lang tungkol sa star power, kundi sa makinarya ng politika. Pero aminin natin ha, ang kanyang karisma bilang Tito Sen ay malaking tulong. At ang pangatlo, si Lito Lapid. Sa ika-11 na pwesto na may 13 milyong boto, muling magbabalik si Lito sa Senado. Mga kaibigan, si Lito ay parang Leon Guerrero ng politika. Matibay, matagal, at hindi natitinag. Mula 2004 hanggang 2016 at muli noong 2019, siya ay senador na. Pero bakit siya patuloy na nananalo? Ang sagot, authenticity. Si Lito ay hindi nagpapanggap. Siyang action star na nagpapakita ng tunay na paglilingkod. Pero critical na tanong, ang kanyang mga batas ba ay kasing lakas ng kanyang mga suntok sa pelikula? Ang record niya sa Senado ay hindi kasing yaman ng iba, pero ang kanyang koneksyon sa masa ang nagdadala sa kanya ng panalo. Pero hindi lahat ng artista ay umabot sa Magic 12. Si Bong Revilla na dati senador sa loob ng 3 termino, ay nasa ika-14 na pwesto lang, mga kaibigan. Si Bong ay parang pelikulang panday, sikat, pero hindi na kasing lakas ng dating. Bakit? Marahil ang kanyang koneksyon sa pork barrel scam, kahit na na-acquit siya, ay nag-iwan ng bakas sa mga butante. Si Manny Pacquiao, ang boxing legend ay nasa ika-18 pwesto, parang laban sa ring. Hindi siya naka-score ng knockout. Ang kanyang presidential run ng 2022 ay nabigo rin at marahil ang mga butante ay naghihintay ng mas konkretong plataforma mula sa kanya. At ang iba, Jimmy Bondoc, ika-17. Philip Salvador, ika-19. At Willie Revilla, pang 22, ay hindi rin umabot. Parang wawawi ang kampanya ni Willie. Masaya, pero hindi sapat para manalo. Ano ang aral? Ang star power ay hindi lang sapat. Kailangan ng karanasan, plataforma, at tunay na koneksyon sa masa. Kung ang Senado ay blockbuster movie, ang House of Representatives ay primetime teleserye, puno ng drama, pamilya, at kwento. Sa eleksyon 2025, maraming artista ang nagwagi bilang kadatawan, pero may mga nadapa rin. Tingnan natin ang mga kwento nila. Si Arjo Ataide, ang asawa ni Maine Mendoza, ay muling mananalo bilang kinatawan ng unang distrito ng Quezon City. Mga kaibigan, si Arjo ay hindi lang artista kundi anak ng veteran actress na si Sylvia Sanchez. Pero ang tanong, ang kanyang panalo ba ay dahil sa kanyang apelyido o may tunay siya nagawa? Si Arjo, mga kaibigan, ay aktibo sa kanyang distrito at ang kanyang koneksyon sa masa, lalo na sa mga kabataan, ay malakas dahil sa kanyang showbiz background. Pero critical na punto ang kanyang mga batas ba ay kasing sikat ng kanyang teleserye roles? Ang sagot ay nasa inyo, mga botante. Sa Cavite, ang pamilya Revilla ay parang royal family ng politika. Si Lani Mercado Revilla, asawa ni Bong Revilla, ay muling kinatawan ng ika-2 distrito. Ano post? At ang anak nila, si Jolo Revilla, ay nagwagi rin sa unang distrito laban kay Doc Paul Abaya. Pero teka, mga kaibigan, dynasty ba ito? Ang pamilya Revilla ay matagal nang dominante sa Cavite. Si Lani ay dating mayor ng Bacoor at si Jolo ay may karanasan sa politika. Pero ang tanong, ang kanilang panalo ba ay dahil tunay na serbisyo o dahil sa makinarya ng kanilang apelido? Ang sagot ay nasa inyong puso at boto.
Sa Leyte, si Richard Gomez ay muling kinatawan ng ika-4 na distrito. Si Richard na dating mayor ng Ormoc ay isang veterano na rin sa politika. Pero ang tunay na kwento, siya ang asawa ni Lucy Torres Gomez ay parang power couple ng politika sa showbiz. Ang kanilang tagumpay ay hindi lang tungkol si star power. Si Richard ay may track record sa Ormoc at ang kanyang koneksyon ay sa masa ay malakas. Pero critical na tanong ha, ang kanyang mga batas ba ay kasing ganda ng kanyang mga pelikula? Ang sagot mga kaibigan ay nasa kanyang mga boto. Pero hindi lahat ay nagwagi. Si EJ Falcon, dating Vice Governor ng Oriental Mindoro, ay natalo sa kanyang laban para sa ikalawang distrito. Si Marco Gumabaw, Marco Gumabaw, sa unang beses tumakbo sa Camarines Sur, ay natalo rin. Parang teleseryo ito mga kaibigan ha. May mga hinintay natin na magwawagi pero natalo. Ano ang kulang? Marahil ang karanasan. O marahil ang mga botante ay naghihintay ng mas konkretong plataforma. Ang aral, sa politika, hindi sapat ang maganda lang ang muka. Kung ang Senado at Kongreso ay blockbuster, ang lokal na eleksyon ay in the field. Mas malapit sa puso, mas tunay ang kwento. Sa eleksyon 2025, maraming artista ang nagwagi sa lokal na posisyon. Pero marami rin ang nadapa. Tignan natin ang mga highlight. Vilma Santos, ang star for all seasons. Si Vilma Santos Recto, ang star for all seasons, ay muling magbabalik bilang gobernador ng Batangas. Mga kaibigan, si Vilma ay hindi na baguhan. Siya ang dating mayor ng Lipa, gobernador ng Batangas, at kinatawan ng ika-6 na distrito. Ang kanyang panalo ay patunay na ang star power, karanasan, ay makamangyarihang kombinasyon. Pero teka, ang anak niyang si Luis Manzano ay natalo sa laban para sa vice governor. Parang teleserye twist ito ha. Ano ang kulang kay Luis? Marahil ang mga botante ay naghihintay ng mas malalim na koneksyon mula sa kanya. Pero si Vilma, she's still the queen. Sa Ormoc Leyte ha, si Lucy Torres Gomez ay muling mayor na dating posisyon ng kanyang asawang si Richard Gomez. Si Lucy ang dating kinatawan ng ika-4 na distrito at ang kanyang panalo ay patunay na ng kanyang tunay na paglilingkod. Pero critical na tanong, ang kanyang tagumpay ba ay dahil sa kanyang sarili o dahil sa makinarya ng pamilya Gomez? Sa Manila, si Isko Moreno ay muling mayor. Mga kaibigan, si Isko ay parang phoenix. Pumangon mula sa kanyang pagkatalo noong 2022 presidential elections. Ang kanyang anak, si Joaquin Domagoso ay nagwagi rin bilang konsehal. Pero ang tunay na kwento, ang karisma ni Isko ay malakas pa rin. At ang kanyang track record bilang dating mayor ay ang nagdala sa kanya sa panalo. Sa Laguna, si Sol Aragones, dating news presenter, ay nagwagi bilang gobernador ng kanyang ikalawang pagsubok. Ang kanyang panalo ay patunay na ang karanasan sa media ay maaari maging pundasyon ng politika. Pero critical na tanong, ang kanyang plataforma ba ay kasing lakas ng kanyang on-air presence? Pero hindi lahat ng nagwagi. Si Marjorie Barreto, Caloocan Consular. Ang mga tao dyan sa Caloocan, alam na alam kung ano ang background ni Marjorie Barreto. No? Yan. Okay? Mula pa ng panahon ni Mayor Echeverry. Aramina, Pasig Consular, natalo. Samsay Supsup, ito yung bumalingbing, talo. Sa Pasig yan. Mocha Uson, sayang, pero natalo. At marami pang iba ay natalo. Parang Pinoy Big Brother ito. May mga hinintay natin na manalo, pero na-evict. Ano ang kulang? Marahil ang mga botante ay naghihintay ng mas malalim na kwalifikasyon kaysa sa star power. Mga kaibigan, pagkatapos ng ilang mga minuto na kwento, datos at katatawanan, anong aral ng eleksyon 2025? Una, ang star power ay malakas, pero hindi sapat. Si Erwin Tulfo, Tito Soto at Lito Lapid ay nagwagi dahil sa kombinasyon ng pangalan, karanasan at koneksyon sa masa. Pero si Bong Revilla, Manny Pacquiao at iba pa, nadapa sila dahil sa mga botante ay mas critical na ngayon. Pangalawa, ang political dynasties ay buhay na buhay. Ang mga Tulfo, Revilla at Soto ay patunay na ang pamilya ay malaking factor sa politika. Pero critical na tanong, ito ba ay mabuti para sa demokrasya? Ayon kay political analyst
Julio Tiangki, ang sobrang daming miyembro ng iisang pamilya sa politika ay not good for health of democracy. Patlo, ang mga botante ay nagbabago. Ayon sa Institute for Political and Electoral Reforms, ang mga Pilipino ay mas matalino na ngayon sa pagboto. Hindi na sapat ang popularity. Kailangan ng konkretong plataforma at tunay na serbisyo. Pero aminin natin ha, ang politika natin ay parang teleserye pa rin. Puno ng drama, emosyon at plot twist. Kaya naman mga kaibigan, ang hamon sa atin, magtutuloy-tuloy sa pagiging kritikal na botante. Huwag lang tayo magpapadala sa pangalan o karisma. At iyon ha, mga kaibigan, ang kwento ng mga artista sa election 2025 mula sa tagumpay ni Erwin Tulfo hanggang sa pagkatalo ni Bong Revilla, isang bagay ang malinaw. Ang politika ay hindi lang tungkol sa star power, kundi sa puso, talino at serbisyo. Kaya naman, pasubscribe na sa ating channel, i-like ang video at i-comment ang inyong salubin. Ano ang masasabi nyo sa mga resulta ng eleksyon 2025? Sino ang hinintay nyong manalo pero natalo? At kung gusto nyong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks. Ang inyong suporta ay nagbibigay buhay sa aming pagsusuri. Hanggang sa susunod na episode, mga kaibigan, mag-ingat, maging kritikal at huwag kalimutang bumoto ng tama sa susunod na eleksyon. Ako sa #WalkWilan para sa puso ng politika. Salamat at magkita-kita ulit tayo.